Ang prinsipeng halimaw ng Southern Leyte, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Ngunit bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat dahil sa laging pagsusubaybay sa ating mga videos. Sa video na ito ay paniguradong kilala mo na ang ating bida sa pamamagitan ng pangalan lamang, samantala siguradong wala kang idea kung paano ito nakilala sa larangan ng sports ng boxing. Tiyak hindi masasayang ang oras mo dito dahil sasamahan kitang alamin ang ilan sa mga importanteng bagay na dapat mong malaman patungkol sa ating bida. Ang pagbabalik ni Prince Albert Hilogarem Pagara o kilala sa pangalang Prince Albert Pagara, ang halimaw na prinsipe ng Southern Leyte ay kasalukuyang 29 years old, former WBO at IBF Intercontinental Champion na dati ay lumalaban sa Bantamweight at Super Bantamweight Division na ngayon ay nasa Lightweight Division kung saan ay isa sa mga pinag-uusap ang weight class sa kasalukuyan. 5 and 6 inches ang taas at isang orthodox fighter. Ito ay may 35 na total bouts kung saan 34 sa mga ito ay panalo, 24 wins sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang, bagay na mahirap gawin lalong-lalo na sa kasalukuyang henerasyon na napakarami ng pangalan ang umuusbong sa boxing community. Si Albert ay ang nakababatang kapatid ng former junior welterweight WBO International Champion na si Jason Hilogarem Pagara. Noong bata pa siya, binubuli at tinutukso siya ng kanyang mga kaklase, tinatawag siyang Albert Pagago. Ito ang nagbunsod sa kanya na magsanay ng gusto para makaganti siya sa kanyang mga mang-aapi. Si Albert ay pinanganak sa Barangay Lipog, Maasin, Southern Leyte. Sinimulan nito ang amateur boxing sa ilalim ng Maasin Sports Council kasama ang kanyang kapatid. Lumipat siya sa Cagayan de Oro upang magsanay pa. Doon, nag-aral ang magkapatid sa Misamis Oriental General Comprehensive High School. Sa kanyang kabataan, nanalo siya ng kabuuang 10 gintong medalya sa palarong pambansa. Ginawa ni Pagara ang kanyang profesional na debut noong ika-18 ng Enero taong 2011. Sa edad na 17, tinalo ang kapwa debutant na si Sandy Cahill sa pamamagitan ng technical knockout sa ikalawang round sa Cebu IT Park. Makalipas lamang ang ilang mga buwan, ika-8 ng Oktubre ng parehong taon ay agad itong namulbos ng dayuhan na si Shabani Madalo ng Tanzania sa pamamagitan ng unanimous decision sa Pinoy Pride 9 na ginanap sa Bacolod. Matapos ang 10 magkasunod-sunod na panalo ay muling nasubukan ang bangis nito laban sa pambato ng Thailand na si Fafapor Nobnom. Sa Casino Country Mall Cebu na ipanalo ni Albert ang laban ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng technical knockout sa round 2 lamang at umabante ang record sa 11 wins 9 wins via TKO at walang talo. Sa Pinoy Pride 24, noong ika-1 ng Marso taong 2014, pinatalsik ni Pagara ang dating WBO Asia Pacific Champion at knockout artist ng bansang Indonesia na si Isaac Jr. sa opening round lamang sa Solaire Resort and Casino. Bukod dito mga boss ay marami pang dayuhan ang nakatikim ng malahalimaw na lakas ng kamao ni Albert noong panahon na iyon. Isaac Jr. is down and out. June 21, 2014, hindi na nag-aksaya ng panahon si Pagara sa kanyang kauna-unahang titulo sa pambato ng Mexico na si Hugo Fertitta. Ang gabi ni Albert Pagara ay hindi gaanong komplikado. Ang 20 anyos na si Pagara ay kailangan lamang ng 1 minute and 18 seconds para mapabagsak ang kanyang kalaban ng 3 beses para makakuha ng TKO win. Sinimulan ni Albert Pagara ang laban sa pamamagitan ng mga jabs at nagawang saktan si Hugo Fertitta sa unang right straight. Patuloy na umaatake si Albert. Isang left hook right straight combination ang nagdala sa Mexican sa canvas sa unang pagkakataon. Sa Waterfront Hotel and Casino Cebu City ay sabik na magpabilib ang Pinoy.
Ipinagpatuloy ni Albert ang kanyang pag-atake. Isang package ng matitigas na kombinasyon ang binitawan nito kay Hugo na nagpabagsak sa lona. Tinawagan ni referee Bruce McTavish para sa isa pang knockdown. Nagawang tumayo muli ang Meksikano, ngunit ang isang matigas na kaliwang hook na kumonekta sa baba nito ay nagpalipad sa kanya sa canvas para sa ikatlong opisyal na knockdown. Sapat na ang nakita ng referee, sabay hininto ang laban at naging IBF International Super Bantamweight Champion. Sa kanyang unang internasyonal na laban na ginanap sa Dubai World Trade Center, sa Dubai, United Arab Emirates noong ika-7 ng Agosto taong 2015, pinatumba ni Pag-ara ang kanyang Mexican na kalaban, si Jesse Rios sa pinakaunang round, na ipinagtanggol ang kanyang IBF Intercontinental Super Bantamweight title. Nahuli ng 21 anyos na boksingero si Rios ng isang malakas na straight na kanang suntok sa likod ng tainga na agad na nagpaluhod sa kanya sa sahig. Matapos mabawi ng kanyang kalaban ang kanyang malay, naghatid si Pag-ara ng maraming putok sa ulo ni Rios at pinahinto ni referee Bruce McTavish ang laban ng higit sa 1 minuto ang natitira sa unang round habang si Rios ay literal na nakahawak sa mga lubay. Why, Maya? 1, it's the #1 digital bank app. 2, get up to 14% interest. 3, get this globally accepted Maya card for free. 4, 5, Zesty sweetness with a chilling twist. Trap your taste buds. Ghostbusters, release in April. Katapos ng 26 na magkasunod-sunod na panalo, ang 14 na panalo ay laban sa kapwa Pinoy habang ang 12 na panalo naman ay laban sa mga dayuhan. Si Albert ay mas lalong sumikat at umusbong ang karera. Bilang pang 27 na laban nito ay hinarap ang isa sa pinakasikat at nakakatakot na pambato ng Mexico na si Cesar Juarez. Noong ika-10 ng Hulyo taong 2016, natamo ni Pag-ara ang kauna-unahang pagkatalo sa kanyang profesional na karera sa boxing matapos siyang pigilan ng kanyang challenger na si Cesar ng Mexico sa 8th round, na humantong sa pagkapanalo ni Cesar sa main event ng Pinoy Pride 37 sa San Mateo, California. Matapos ang laban, si Pag-ara, na may nakakabit na neck brace ay inilabas sa stretcher at isinugod sa Stanford Hospital. Kalaunan ay na-clear siya ng mga doktor pagkatapos sumailalim sa ilang mga pagsusuri. Ito ang kauna-unahang talo ng ating bida simula nang maging isang profesional na fighter. Dahil sa sinapit nito sa kanyang nakaraang laban, si Albert ay bumalik ng mas malakas at pinatunayan kung ano ang kayang gawin ng isang mandirigmang Pinoy. 7 dayuhan ang pinulbos nito sa pamamagitan ng knockout. 2 laban sa mga ito ay para sa World Championship, kaya sa mga panahon na iyon ay muling naging WBO Intercontinental Super Bantamweight Champion ang ating bida. Pagkalipas ng ilang mga buwan ay nawala si Albert sa boxing scene dahil sa controversy na pangmomolestiya sa 14 years old na nagdadalaga pa lamang. Lubos na itinanggi ni Albert ang mga akusasyon. Samantala mga boss, siya ay nakulong pa rin. Dahil sa issues na ito ay nagbalak itong magpakamatay sa loob ng kulungan at sa kagandahang palad ay naisalba ito ng kapwa prisoner. Nakalabas lamang ito ng September 8 sa nakakalipas na mga taon sa pamamagitan ng pagpiyansa ng 100,000 pesos. Makalipas ang ilang taon mga boss, ay muli nating masasaksihan ang bagsik ng ating bida.
sapagkat ito ay nakatakdang lumaban sa darating na June 15, 2024 laban sa pambato ng China na si Akhetiletu Yelajan, paglalabanan ng dalawa ang titulong IBF Asia Lightweight Belt na nakaplanong gaganapin sa Cebu. Ang Chinese fighter ay kasalukuyang ranked number 1 sa kanilang bansa sa nasabing division. Hawak nito ang 8 wins, 2 wins by way of knockout, 3 talo at 1 draw. Bagamat nawala si Albert sa boxing scenes ng ilang mga taon, alam natin na malaki pa rin ang pagkakataon nitong manalo dahil sa mas malawak ang karanasan nito sa pakikipaglaban kumpara sa pambato ng China. At kitang-kita naman ang karamihan kung gaano ito ka-active sa kanyang trainings mula nung hindi pa nagkakaroon muli ng laban hanggang sa kasalukuyan. Susuportahan at abangan po natin si Prince Albert sa kanyang pagbabalik sa Lona. Sana ay muli itong makabalik sa tuktok ng kanyang boxing career. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Salamat sa palaging panunood. Shoutout po, Daily Fight Hub, Philippines. Yo, ako nga pala si Kenneth Robert, PBF Bantamweight Champion.